Walang age limit pagdating sa pag-abot ng pangarap. Pinatunayan niya ng isang senior citizen na hindi nag-set ng deadline sa kanyang pangarap na maging isang ganap na abogado. Ang kanyang pagsisikap at paghihintay, abay talaga naman nagbunga. Panoorin natin to. Plot twist kung maituturing na ang taong 2023 para sa isang senior citizen na nakapasa sa bar examination. Ang nooy 62-year-old mom at government employee na si Nanay Rose ay naging laman ng kaliwat ka ng interviews at articles dahil sa kanyang nakaka-inspire na kwento. Tubong Jones Isabella, bata pa lang ay mahilig na siyang magbasa ng libro. Sa ilang dekadang serbisyo sa gobyerno, napansin niya ang kakulangan ng mga abogado sa kanilang bayan. Ito ang nagtulak sa kanya para mag-aral sa law school. Hindi naging madali, pero she gave her all. And she succeeded. Ngayon, halos 3 taon na siyang abogado. Patuloy na nagbibigay ng legal na payo, online at inspirasyon sa marami. Kumustahin natin ang lola abogadang hindi sumusuko. From Nanay Rose to Attorney Rose Kalakala. Alamin ang story behind this plot twist dito sa Rise and Shine Pilipinas. Kasama natin live via Zoom si Attorney Rosula Kalakala o mas kilala bilang Attorney Rose. Good morning po and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning sa lahat ng televiewers natin. Good morning, Ma'am Ice. And Sir Joshua, nandyan po ba siya? Yes, nandito po ako, attorney. Good morning po. Welcome Good morning sa Rise and Shine. Po. Attorney, halos 3 taon na po kayong abogado. Ano po yung pakiramdam na finally you are living in one of your dreams? Ma'am, as of this time, ngayon ko lang naramdaman na na-relieve na ako sa aking poverty. Kasi noong kahit CPA ako noong mga nakaraang mga panahon, ay hindi ako yung hindi financially rewarding yung pagiging CPA ko. So ngayon ko lang na-experience na na-relieve ako sa mga financial burdens ko. Dahil siguro wala na rin akong mga bata na pinaaral, wala na rin akong mga financial burdens like loans, nakabayad na ako. And so, ngayon, yung kita ko sa pagiging abogado at saka LGU employee ay na-enjoy ko na mas ako. Okay. Attorney Rose, ito po, si Joshua po ito. Nagsimula po kayo pumasok sa law school at 58 years old at nakapasa po kayo sa bar exam at 62 years old. Now, with this being said, ano po yung mga challenge na hinarap nyo bilang isang senior citizen as a law student noon po? Unang-una, Sir Joshua, di ba napakahirap ang law school, alam na ng lahat. First day of classes ko pala ay talagang challenging na. Halos susuko na ako dahil pinatayo ako. Hindi ko alam na ganun pala na first day of classes ay paparecited ka na. So, ang ginawa paparecited ako. Hindi ko naman alam na paparecited ako. So, hindi ako nakasagot. So, half day po akong nakatayo. So, by that alone, ay nagiging first day pa lang ng law school, ay inisip ko na talaga na, quit na kaya ako. So, lahat po kami sa klase ay nag-isip na mag-quit. Pero eventually, sabi ko, bakit ako mag-quit? Nandito ka na. Nag-decide ka na, pinag-isipan mo ng mabuti. So, hindi rin ako nag-quit. So, pero hindi lang yun ang mga challenges ko, Sir Joshua. I studied during the pandemic, and so, prone ako sa COVID. At talagang na-COVID ako at muntik na akong mamatay. Pero despite of that fact na na-COVID ako, doon sa quarantine area na pinag-quarantine sa amin, nagdala ako ng wifi para lang maka-aral din ako. Dinala ko ang mga lahat ng libro ko doon para maka-aral ako. And then, namatay ang nanay ko during 4th year na ako, malapit na akong mag-bar. So, napakasakit din yun. Pero sabi ko noon, talagang ganun ang buhay. Talagang lahat ng tao ay namamatay.
So kung namatay ang nanay ko and I still have life to pursue, I have still a career to pursue. So hindi ko yun ininda sa Joshua. And And she must then- be really proud sa'yo po, Attorney Rose. Kamusta naman po yung relationship nyo sa inyong mga anak and pamilya? Siyempre, you're juggling between this work and then also nanay din po kayo. During that time, dahil with pandemic, lagi silang tumatawag sa akin. And then, sinusustain po nila ako sa mga finances ko noon. Nagbibigay sila ng pera ko na pangbili ng libro at kailangan ko po. Okay. Ang asawa ko Go ahead. Go ahead, attorney. naman po ay siya po ang nagsusupport sa akin dito sa bahay. Yun. Lahat ng aking mga pangangailangan ay din po ang nag-ako sa Yes. lahat po. Well, attorney, maliban sa pagiging abogado, eto nakita namin kanina, game na game din po kayo sa adventure. Recently, you conquered the longest zip line sa Pilipinas. Kumusta po yung experience? Wow. And gaano po kahalaga para sa inyo yung ganitong experience? Sir Joshua, hindi ko kasi naranasan yung mga ganyan noon. Siyempre, tamang-tama lang na pampaaral ng anak, kakainin ang aming mga pera. So ngayon at may pera na ako, gusto ko namang maranasan yung mga ganyan kahit na senior citizen na ako. At really, I enjoyed it, Sir Joshua. And attorney, since nagbibigay din po kayo ng libreng legal na payo online, ano naman po yung madadalas na tanong o legal concern na pinapasa po sa inyo ng mga tao? Usually po, marriage. Marriage. At look, Civil. opo. Usually, yung mga pumupunta dito po, kung may pera naman po, naniningil po talaga ako. Pero pagka walang pera, hindi ko na po sila tinisingil dahil na po, kawawa naman po sila. Very noble. Okay. Well, attorney, ito, sa darating na September, I guess ikaw yung isa sa mga taong dapat na tinatanong nito. Bar exam na naman sa September. Ano po ang may papayo ninyo sa mga law student na naghahanda ngayon at maging sa mga kagaya nyo po na game pa rin, ito pa rin ang kanilang mga pangarap na maging abogado? Sa mga law students, mag-concentrate kayo kasi ako kasi nag-graduate ako ng July and then September ako nag-take ng bar. I had only 3 months to prepare. Hindi ko alam kung sa ibang estudyante siguro. Siyempre, may mas mahahaba na mga time na mag-study. Pero kung gano'n, na 3 months lang, concentrate sa i-concentrate ang magbasa dun sa mga probable na probable na lalabas na sa bar exam. 4 years ka kasing nag-aral, so more or less na napasadahan mo lahat-lahat yun. Pero there are probable questions na pwede mong hulaan na lalabas sa bar. Yung mga frequent at saka yung mga base. Sa akin kasi nag-concentrate ako sa base kasi alam ko naman na ang pagpapasa sa bar ay dapat alam mo yung basic kasi pwede mo naman pag-aralan yung mga mahihirap pagka nakapasa ka na sa bar. Tama naman. Okay, so that's the technique. Okay. Talaga naman naging inspirasyon kayo sa atin, no, attorney, sa ating mga ka-RSP. Kaya stay healthy po and safe po. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Rosula Calacala. Thank you, attorney.